dito po sa Zoom at sa Facebook Live. Mayroon po tayong ilang mga kapatid na sumusubaybay sa atin sa Facebook Live. Tayo pinagpapasalamat na kasama natin sila sa ating pananambahan ngayong hapon. Nais ko pong talakayin ang paksa na ang iglesia ay resulta ng pangangaral at pagtalima sa Ebanghelyo. Sa kalagitnaan po ng pandemya ay ito pa rin po ang katotohanan. Katotohanan na ating maunawaan noon pa, unang siglo, kung saan ay ang Ebanghelyo ang ipinangaral. At ang Ebanghilyong ito ay nagresulta sa mga unang mananampalataya. At ang mga unang mananampalataya ay ang tinawag na iglesia. Unang Korinto Kapitulo 15, 1 hanggang 4 ay maunawaan po natin kung ano po yung Ebanghelyo. Sulat po ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon po sa Korinto. Sila po ay mga Kristiyano na. At ipinalaala ni Apostol Pablo sa kanila ano yung itinuro niya sa kanila noon. Well, binanggit niya. At sinabi niya, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. So kita po natin, ano? Ipinangaral ni Pablo ang Ebanghelyo sa mga taga-Korinto na mga Kristiyano, mga kapatiran na po mga ito. So nung pumunta siya doon, pinangaral po niya yung Ebanghelyo sa kanila. Sa pagpapatuloy, sabi niya na inyo namang tinanggap. So yung Ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo sa kanila ay tinanggap naman po nila. Na siya naman ninyong pinananatilihan. So nanatili po ang mga taga-Korinto doon po sa Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Verse 2, sa pamamagitan naman nito, yung Ebanghelyo na ipinangaral niya at tinanggap nila at pinanatilihan nila, no? Sa pamamagitan naman nito ay ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So yun po ang ipinangaral ni Pablo na Ebanghelyo sa kanila. Yung mababasa natin sa verses 3 to 4. Na yung Ebanghelyo na tinanggap nila pagkatapos ng maipangaral ni Pablo at nagligtas sa kanila, yaon po yung kamatayan ng Panginoong Hesus, yun po kanyang pagkalibing, at yun po ang kanyang pagkabuhay na muli. At ang Ebanghelyong ito, mga kapatid, ayon sa Roma 1:16, sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. So yun pong Ebanghelyo, ang kamatayan ng Panginoon Jesus, pagkalibing niya, pagkabuhay na muli, ito yung kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Sa makatwid, kung wala po ito, wala pong pagliligtas. At pansinin po natin na ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. At tulad po ng sinasabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sino mo sumampalataya sa Kanya. Take note po, mga kapatid, na wala pong salitang lamang. Hindi po sinabi ikaliligtas ng bawat sumasampalataya lamang. Wala po yung word na lamang kahit na po sa John 3:16. Sapagkat ipinaliwanag nga po sa 1:16 at saka 36 na ang pagsampalataya sa Panginoon ay nangangahulugan ng pagsunod, pagtalima sa Kanya. Katulad ng pagtalima ni Noah, nung siya po ay sabihan na magpatayo o gumawa ng arka, sabi po ng Hebreo Kapitulo 11, sa pananampalataya, si Noe ay nagpatayo o gumawa ng arka. Ibig sabihin, narinig po niya yon, utos ng Diyos, at isinagawa niya, ginawa niya. No? Sa pananampalataya ay ginawa niya yung arka.
At ang pagliligtas po na ito sa mga sumasampalataya, sabi ni Apostol Pablo, unay sa Hudyo. Opo, nauna nga po sila. No? Ang mga unang alagad ay ang mga Hudyo. Ang Panginoong Jesus ay Hudyo. Kaya sinasabi una sa Hudyo at gayon din sa Grego. At ito po ang katotohanan, hindi lamang para sa kanila, para sa lahat-lahat po ito. Kung sa lumang tipan ang kausap ng Diyos ay ang mga Hudyo, sa bagong tipan ang kanyang nais, kalooban ay ang lahat-lahat, Mahudiyo o Magrego, Mahintil, na katulad ng nasa hula, ang pagbubuhos ng Diyos ng kanyang espiritu. Sabi po doon sa Joel 2:28 ay sa lahat ng laman, nangulugan sa mga Hudyo o sa mga Grego man. Kaya nga po, ang resulta nito na siya pong iglesia, no? Pag binasa po natin ang Galatia 3:26 hanggang 29 ay wala nang kinikilalang pagka-Hudyo o pagka-Grego. Lahat yan ay iisa na sa Panginoon, nasa kanya pong iglesia. Balik po tayo sa Ebanghelyo. Ito po ang paglalarawan ng Ebanghelyo, ang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ito po yung mabuting balita, sapagkat ang ibig pong sabihin ng Ebanghelyo ay mabuting balita. Galing po sa dalawang salitang Grego, yung EU, nananghulugan na good, mabuti, at yung angelion, na ibig sabihin ay balita. Kaya yung angelion ay mabuting balita. At ito pa lamang yung kamatayan na magandang balita. Sa ating pong panahon, kapag nakakabalita po tayo ng mga namamatay, no? Para sa atin ay sad news, malungkot na balita. No? Iba nga ay bad news ang tawag po nila doon. Depende po sa ating pananaw, no? Sa ating mga Kristiyano na nakakaintindi, malungkot po tayo, sad news. Pero sa kabila po ng lahat, alam naman po natin kapag mga kapatiran, mga Kristiyano ang namamatay, alam natin saan po sila patutungo. No? Ganon pa man sa pagiging emotional natin, sapagkat ang emotion natin ay ibinigay din naman, bahagi ng ating pagiging tao, ay nalulungkot po tayo. Kaya parang nahihirapan tayong sabihin na ito ay good news. At wala po akong makitang kamalian sa Kristiyanong iiyak, malulungkot sa paglisan ng isang mahal sa buhay. Panginoong Jesus nga di ba? Namatay ang kanyang kaibigang si Lazaro, siya ay umiyak. Yun po, magiging tao, mayroong emosyon. Subalit dito sa kamatayan ng Panginoong Jesus, tinawag po itong magandang balita. Well, yun po ay sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing pagkabuhay ng muli, mayroong kaligtasan ang tao. At yun po ang kanyang misyon sa pagparito niya sa mundong ito. Siya pumarito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Kaya nga, tinawag siyang Jesus. Ibig sabihin ay siya ang tagapagligtas o magliligtas ng kanyang sambayanan. Ang Ebanghelyo po na ito, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus, ayon kay Apostol Pablo, kailangan itong sundin, talimahin ng isang tao. 2 Tesalonica 1:8. Bumabanggit siya patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sabi niya, ang kanyang pagbabalik o sa kanyang pagbabalik na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. So, maunawaan natin, kailangan palang talimahin, magsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ang mga tao upang hindi po sila paghigantihan ng Panginoong Diyos sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus. Dalawa, uri ng mga taong gagantihan niya. Yung hindi kumikilala sa Diyos, at yung iba na may pagkilala naman pero hindi naman sila tumatalima sa Ebanghelyo. Sa anumang paraan kaya? Sa anong paraan kaya ang pagtalima sa Ebanghelyo? Maitanong po natin. Sapagkat sabi ni Pablo, kailangang tumalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya mababasa natin sa Roma 6:3-4 ang simple lamang po na paraan ng pagtalima sa Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus
ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Take note. No? Di ba, ang kanyang ebanghelyo ay kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na muli. Ngayon, sabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman, tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo ay nangalibing. Yung nandun nung second word na hinahanap natin. Tayo ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So ayun po ang paraan na sinabi ni Apostol Pablo. Paraan upang tumalima sa ebanghelyo na kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus, pamamagitan po ng bautismo. Sapagkat sa bautismo ay namamatay tayo, nalilibing tayo, at nabubuhay na mag-uli sa panibagong buhay. At ang bautismo po na tinutukoy niya ay wala pong iba kundi ang tubig. Ito po ating maunawaan na sa mga kasulatan na meron po tayo. Halimbawa ay Gawa Kapitulo 8 ng ipangaral ni Felipe sa eunuko ang patungkol sa Panginoong Hesus. Sinasabi roon na siya ay nabautismuhan at ang bautismo na isinagawa sa kanya ay sa tubig. So sa tubig kung saan po ay nailulubog yung tao, larawan ng pagkalibing. At pag-ahon sa tubig ay naglarawan ng panibagong buhay. Kaya ang pagtalima sa ebanghelyo ay sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. At pagkatapos po ng bautismo, ano na po ang mangyayari sa taong tumanggap? Ito po ang nais nating pag-aralan ngayon. Ang mga binautismuhan ay naging mga kaanib ng iglesia ng Panginoon. Sa makatuwid ay resulta yung iglesia. No, resulta ito ng mga pangangaral ng ebanghelyo. Sino man pong mga binautismuhan ay magiging kaanib po ng iglesia ng Panginoon. Ang mga binautismuhan ay tinawag ng mga Kristiyano at iba pang mga katawagan na nasa Biblia. At sino man nga na nais maging kaanib ng iglesia at maging Kristiyano ay kailangang bautismuhan. At ito po ang nais nating ipaalam sa mga tao. No? Kahit na po itong panahon na ito, ang kailangan pa rin ng tao ay ang ebanghelyo. Upang ito ang magligtas po sa kanila at sa pagliligtas po sa kanila ay magiging bahagi din po sila ng iglesia ng ating Panginoon. So, maliwanag po ang mga nabautismuhan ay sila ang naging iglesia. Ang mga unang nabautismuhan sa Gawa Kapitulo 2. Sa verse 22, ating maunawaan katulad na ng ating sinasabi na ang ipinangaral sa kanila ay ang Panginoong Hesus. Sapagkat siya po ang ebanghelyo, kung tutuusin. No? Tumutukoy ito sa kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na muli. Siya ang ating kaligtasan. Ayan. Ang sabi po sa verse 22, kayong mga lalaki taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito, si Jesus na taga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga makababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. So ang Panginoong Hesus ang ipinangaral ni Apostol Pedro at sa simula nga sa talatang ito ay nagbigay siya ng background patungkol sa Panginoong Hesus, sa mga hula na nasa lumang tipan hanggang sa katuparan po nito. At ngayon nga, nung araw nga ng Pentecostes, ay sinabi niyang ang Panginoong Hesus na kanila pong ipinako sa cross ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Yan, no? At sinabi nga niya na itong mga taong kausap niya, nung araw ng Pentecostes na yon, sila din yung grupo ng mga tao noon, noong hatulan ang Panginoong Hesus ng kamatayan. Sila yung mga nagsisigaw na ipako siya, ipako siya. Kaya sabi niya, kayo ang nagpapako kay Kristo doon sa cross. At sa verse 37, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sa mga tuwid ay sumampalataya po sila. Naniwala sila sa pangangaral ni Apostol Pedro na sila nga ang nagpapako kay Kristo doon sa cross. Kasalanan po nila yon. At ngayon ay nais nilang malaman ano ang kanilang dapat na gawin. Kaya ang sagot ni Pedro,
Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, ayun po mga kapatid. Yung Ebanghelyo ay pinangaral sa kanila ang patungkol sa Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay na muli. At naunawaan po ito ng mga taong naroon, araw ng Pentecostes, at nagtanong sila kung dapat nilang gawin. Ang paraan, sabi ni Pablo, magsisi kayo at magpabautismo. Yan. At sa araw po na yun, yaon nga nagsitanggap ng kanyang salitain ng bautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostolo at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At ano nangyari po? Dito sa mga 3,000 mga tao na nabautismuhan nung araw po na yon. Yung mga tumalima sa Ebanghelyo, yung mga namatay, nalibing, na kalakip ni Kristo at nabuhay ng muli. Ang sabi po ng verse 46, araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Ito po mga nangabautismuhan po ito mga kapatid, mga kaibigan, hindi po sila bumalik sa pagkahudiyo. Hindi po sila pumili ng iglesia na kanilang kabibilangan. Mismong ang Panginoon ang nagdagdag po sa kanila sa mga grupo, sa grupo ng mga mananampalataya, ang mga apostoles. Nagsama-sama po sila, nagkatipon sila. At kung sa King James Version ng ating babasahin, ang sabi ron, they were added to the church, those who were being saved. Ang Ebanghelyo ang nagligtas sa kanila, sa mga tumanggap ng bautismo, at sila ang mga naging iglesia doon po sa Jerusalem. Yun po iglesia ang tinutukoy natin. No? Galing sa Greek word na naman na dalawang salita na ibig sabihin ay called out, no? Ecclesia, mga tinawag. Ito po yung mga taong tinawag mula sa kadiliman upang maglingkod sa Diyos. Nakatulad po noong mga nangabautismuhan na yun, araw ng Pentecostes, galing po actually sila sa kadiliman. Tinawag sila, naging Kristiyano sila, iniligtas sila ng Ebanghelyo. Kaya ito sabi ni Pedro sa Kapitulo 2, versikulo 9, "Datapat kayo isang lahing hiram." Meron siyang tinutukoy na grupo ng mga tao, kayo. Na kung sa verse 16, chapter 4, verse 16, ating babasahin na yung kayo doon ay ang mga Kristiyano. Yung mga tumanggap, no, ng bautismo, yung mga naligtas ng Ebanghelyo. Oo. Sila yung mga naging Kristiyano, chapter 4, verse 16. At ang sabi ni Apostol Pedro, itong mga Kristiyano ito, sila yung mga tinawag. O, tuloy natin ang pagbabasa. "Dapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan." So ayun, no? So ito yung mga grupo ng mga tao na tinawag. Yun po ang ibig sabihin ng salitang eklesiya. No? Kaya ang mga Kristiyano, sila po ang iglesia. Tayong mga Kristiyano, tayo po ang iglesia. At ito rin ang sinasabi niya sa Kolosas 1:13. Yung mga taga-Kolosas naman, na dati ay hindi mga Kristiyano, nung maging Kristiyano sila, sabi ni Pablo sa kanila, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Okay? So galing sa kadiliman, no? At naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kaya yung pong mga tinawag natin na iglesia, ay ito rin yung kaharian ng anak ng Panginoong Jesus. Na kung mabasahin din po natin sa Kolosas 1:18, siya ang ulo ng katawan sa mga bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ganoon din po sinasabi ng Efeso 1:22 hanggang 23. So yun pong mga tinawag, sila po ang iglesia, no? Mula sa kadiliman, inilipat sa kaharian ng anak, at itong iglesyang ito ay siya rin po yung tinatawag na katawan, at ang katawan na ito ay siya rin tinawag na iglesia ng Panginoon. So ang iglesia ay ang katawan.
At ang iglesyang ito na siyang katawan ay siyang ililigtas ng Panginoong Hesus sa kanya pong pagbabalik. Efeso 5:23, maliwanag po ang katuruan. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang iglesia o ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. At ang mga sumusunod na nabautismuhan sa aklat po ng gawa ay ganoon din po ang tawag sa kanila. Iglesia. O iglesia ng Diyos. Sa mga taga-Korinto na nangabautismuhan ayon sa gawa kapitulo 18 versikulo 8, kung ating pong babasahin, sabi po roon, at si Kristo ang pinuno sa sinagoga ay nanampalataya sa Panginoon pati ng buong sambayan niya, at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsampalataya at pawang nangabautismuhan. So mga taga-Korinto, dati ay mga Hudyo, panampalataya, na doon sila sa sinagoga. At katulad ng nakaugalan ni Pablo, tuwing ika-7 araw, araw ng pahinga nila, Sabado, ay papasok siya sa mga sinagoga, hindi upang sumamba, kundi upang makipagtalastasan o ipangaral ang Panginoong Hesus, ang Ebanghelyo doon sa mga sinagoga. At doon na po sa Korinto ay sumampalataya ang pinuno ng sinagoga, si Crispo. Hindi lang siya, kundi kasama ng buong sangbahayan niya. Napansin ninyo, no? Kung itong si Crispo na puno ng sinagoga ay dati ng Kristiyano, ay hindi po ganoon ang sasabihin. Ibig sabihin ng sumampalataya siya sa Panginoong Hesus, dati hindi siya mananampalataya. Siya at ang kanyang sangbahayan. Subalit sa pangangaral ni Pablo at ng mga kasamahan ni Pablo, siya ay sumampalataya at nangabautismuhan. Kaya naman, pansin po natin, nang sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto, o unang Korinto kapitulo 1:2, ang tawag niya po sa kanila sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Inulit niya po ito sa 2 Korinto 1:1 sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. So napansin po ninyo, yung iglesia, mga Kristiyano na naging iglesia, tinawag ngayon na iglesia ng Diyos. Sa isa pang bersikulo, yung iglesia na ito, Gawa 20:28, tinawag din na iglesia ng Panginoon. Well, depende po sa version na ating binabasa. Dito sa Tagalog ay sinabing, ingatan ninyo inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa iba pong mga versions ay ginamit niya ang salitang iglesia ng Diyos. Nais ko lang po ipakita sa inyo na ang iglesia ng Diyos ay at siya rin tinawag na iglesia ng Panginoon. At kung babasahin din naman natin ang Roma 16:16 ay tinawag din na iglesia ni Kristo. Ito po ang naging resulta ng pangangaral ng Ebanghelyo, pangangaral patungkol sa Panginoong Hesus. Magiging Kristiyano ang mga napangaralang nabautismuhan at sila ay idaragdag ng Panginoon sa kanyang iglesia at kasama ng ilang mga tinawag pa, mga banal, mga naligtas. Sila ay sama-sama sa isang iglesia ng ating Panginoon. Hindi po sila naging mga denominasyon. Yun po ay sa katotohanan na mayroon lamang pong isang iglesia na tinutukoy ang Biblia. Efeso 4:4, may isang katawan. Yung pong katawan na tinutukoy, yung ating binasa kanina sa Colosas 1:18, ito rin po yung iglesia. Efeso 1:22-23, ito rin po yung iglesia. May isang katawan at isang espiritu gaya naman na pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Kaya pagkatapos ng bautismo, hindi po naging kaanib ng kahit anong iglesia. Hindi po sila pumili ng anumang iglesia kanila pong kabibilangan. They did not join just any church. No? They were added by the Lord to His church. Yun po ang maliwalag nating maunawaan. Ang mga nabautismuhan na kaanib ng iglesia, tinawag na mga Kristiyano. Di nga po ba yung iglesia doon sa Antioquia, Gawa Kapitulo 11, versikulo 26. Yung mga naging Kristiyano po doon sa Jerusalem, mababasa natin sa Gawa 8 na sila po nagsipangalat sapagkat sila ay pinag-uusig. Ang ilan sa kanila nakarating po ng Antioquia at ipinangaral ang Ebanghelyo po ron. At sila ay nagsampalataya, sumampalataya din naman at nangabautismuhan. Ipinadala nga doon si Juan at saka si Pedro upang sa kanila ibahagi yung Espiritu Santo. At doon sa iglesia, sa Antioquia,
Nakarating sila Pablo, sinama sa ni Bernabe, at ang sabi po rito, nangyari na sa buong isang taon sila nakisama sa iglesia, si Pablo at saka si Bernabe, at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Mga alagad, yung po mga alagad. Ito po mga sumampalataya, tumalima. Naging mga alagad at una silang tinawag na mga Kristiyano doon po sa Antioquia. At kung alagad ang pag-uusapan, ito po yung mga estudyante, mga ngaral ng ating Panginoong Hesus, yung po mga tumalima sa kanyang kautusan. Sila rin po yung tinawag na mga Kristiyano. Kristiyano ay mga sumusunod, hindi lamang po basta naniniwala lamang, kundi tumutupad sa utos, at hindi lamang po isang utos, kundi hindi lang din marami sa mga utos, kundi lahat ng mga utos. Kung bakit? Sapagkat sa Matthew 28, versikulo 20, ay sinabi ng Panginoong Hesus, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Hindi po tayo pwedeng mamili. Hindi po pwedeng mas marami ang ating susundin at kaunti ay hindi. Hindi po. At kundi ang lahat ng itinuro ng Panginoong Hesus ay susundin ng sinumang nais na maging alagad ng Panginoon. Tulad po ng kasaysayan ng Restoration Movement. Narin po mga pangalang kinikilala. Elias Smith, Abner Jones, James O'Kelly, Barton W. Stone, Thomas Campbell at ang kanyang anak si Alexander Campbell. Galing po sila sa iba't ibang mga denominasyon. Subalit sila po ay natauhan, nagising, at nagpasya na iiwanan nila ang mga denominasyon at tumangging tawagin sila sa ibang mga pangalan. Ang nais lamang nilang itawag sa kanilang sarili ay mga Kristiyano o kaya ay mga alagad. Ayaw nilang magpatawag na sa dati nilang mga pangalan sa mga iglesyang kanila pong kinabibilangan. Sapagkat ganoon nga po ang katotohanan, ang tao ngayon ay dapat tumalima sa ebanghelyo at maging kaanib ng iglesia o maging Kristiyano. Isa pong uri ang binhi noon at saka ngayon. Ang binhi na ating tutukoy ay ang salita ng Diyos. Lucas Kapitulo 8, versikulo 11. Yung pong binhi na itinanim sa iba't ibang uri ng lupa. 4 na uri ng lupa po yan. Nang hulugan na 4 na uri ng puso ng tao. Subalit yung binhi na itinanim, sabi sa talinghaga, ay ang binhi, ang salita ng Diyos. Yung pong binhing yun mula sa unang siglo hanggang sa ating panahon ay hindi po dapat baguhin. Sapagkat kung ang binhi na tinanim noon at ang binhi na tinatanim ngayon ay magkatulad, ang resulta po ay magkatulad pa rin. Magiging Kristiyano, kaanib ng iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo o ang Church of Christ. Ang iglesyang kinaaniban ay ng mga naging unang Kristiyano ay siya rin dapat na kaaniban ng mga tao ngayon, mga kapatid. Sila naging Kristiyano pagkatapos mapakinggan nila ang salita, Kristiyano lamang at wala na pong ibang katawagan. Tayo ay naturuan ng Ebanghelyo, ang kamatayan, pagkalibig ng Panginoon, pagkabuhay ng muli ng Panginoong Hesus. Tayo ay tumanggap at tumalima sa Ebanghelyo. Pagkatapos noon, tayo ay naging Kristiyano lamang. Tayo ay naging kaanib ng iglesia na tinutukoy po ng Biblia. At ito ngayon po ang mahalaga. Ang Ebanghelyo na ating pong tinanggap, nararapat nating iparating din naman sa mga taong nasa ating paligid. Nakakasama po natin sa ating mga tahanan, mga mahal po natin sa buhay. Kasama natin sa gawain, trabaho, mga kaibigan po natin, mga malalapit, mga kaibigan. Sapagkat ang Ebanghilyong ito ang magliligtas po sa kanila at sa pagliligtas po sa kanila ay magiging mga Kristiyano lamang din po sila. Katulad po ng mga unang mga naging Kristiyano at katulad din po natin ng mga Kristiyano lamang kaanib ng iglesia ng Panginoon kabilang sa kanya pong kaharian. Kahit tapos panahon ng pandemic, ang Ebanghelyo ay nagliligtas. At dalangin po natin, bigyan tayo ng Panginoon ng mga opportunities, pagkakataon na may bahagi natin ang Ebanghelyong ito sa ating mga kapwa, sa hindi pa po nakakarinig nito, at sila man din ay maging mga Kristiyano na katulad po natin. Ito po ang ating mensahe. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.
Maraming salamat, Brother June.